Ang laban sa pagitan ng CCS at PLDT ay isa sa mga pinakaaabangang matchup sa PVL. Parehong may malalakas na opensa at matitibay na depensa ang both teams, kaya inaasahang magiging dikit at matinding labanan ito. Ang CCS ay kilala sa balanseng opensa at depensa at sa lalim ng bench, habang ang PLDT naman ay may matibay na depensa at isang dominanteng scorer sa katauhan ni Savvy Davison. Sa pagsusuring ito, ating titingnan ang mga team statistics, key player matchups, at ang kanilang mga kalakasan at kahinaan upang matukoy kung sino ang may mas malaking tiyansang manalo. Ito ang in-depth analysis and team comparison of both teams. Sa paghahambing ng team statistics, halos magkapantay ang CCS at PLDT pagdating sa atake, pero lumalamang ng bahagya ang CCS sa service aces dahil sa nagawa nilang mga service aces sa Farm Fresh. Mas tumaas ang average ace nila with 1.34 versus 0.72 ng PLDT. Sa setting hindi ganon na pag-iiwanan ang rookie setter ng PLDT sa veteranong si Kyle Negrito with 4.69 versus 4.34. Samantala, mas matatag ang depensa ng PLDT sa blocking with 2.63 versus 2.22 at digging with 11.75 versus 11.56. Sa reception naman, lamang at mas epektibo ang CCS dahil kung titignan lahat ng open spiker ng team ay consistent ang reception kumpara sa PLDT na medyo inconsistent ang passing ni Davison. Kaya paniguradong si Davison ang tatargetin ng CCS sa tapatang ito. Pagdating sa efficiency, lamang ang PLDT sa attack success with 33% versus 32% at block success with 14% versus 12%. Gayunpaman, may kalamangan ang CCS sa service efficiency with 6% versus 3% at setting efficiency with 12% versus 11%. Parehong may solidong depensa ang dalawang team, kaya inaasahang magiging dikit ang laban. Ito naman ang key player matchups. Open spikers, Gemma Galanza and Bernadette Pons versus Savvy Davison and Fiola Ceballos. Si Savvy Davison ang pinakaproduktibong scorer sa laban na ito. May average na 6.03 point per set at mataas na 39.55% attack success rate. Subalit, mas balanced ang tandem ng CCS dahil parehong all-around players sina Galanza at Pons, lalo na sa floor defense at reception. Kung makontrol ng CCS si Davison, malaking bagay ito sa kanilang tsansa na manalo. Middle blockers, Bea De Leon and Pangs Panaga versus Majoy Baron and Del Palomata. Sa blocking department, lamang ng bahagya ang PLDT sa kombinasyon ni Baron at Palomata. Subalit, mas offensive-minded si De Leon with 45.31% attack success kumpara sa dalawang middle blockers ng PLDT. Kung magiging agresibo sa atake ang CCS middles, maaaring madistract ang PLDT defense. Opposite spikers, Tots Carlos versus Erica Santos. Lamang ng kaunti si Erica Santos sa attack success rate with 35.39% versus 32.68% at block efficiency with 15.38% versus 7.32%. Gayunpaman, mas consistent ang laro ni Carlos lalo na sa floor defense. Ang magiging labanan dito ay kung sino ang mas magiging steady sa opensa. Setters, Kyle Negrito versus Angelica Alcantara. May kalamangan si Negrito sa setting department with 4.47 versus 3.52 sets per set at efficiency with 14.64% versus 13.63%. Kung maganda ang distribution ni Negrito, mas madaling makakahanap ng butas ang CCS attackers. Liberos, Kayla Atienza versus Kat Arado. Parehong elite libero sina Atienza at Arado, ngunit mas mataas ang defensive numbers ni Arado. Ibig sabihin, magiging mahirap para sa CCS na makapatay ng bola kung hindi nila madadagdagan ng bilis at variation sa atake. Narito ang advantages and disadvantages of both teams. Ang CCS ay may balanseng opensa na nagmumula sa kanilang open at middle hitters, kaya't mas mahirap basahin ang kanilang atake. Dagdag pa rito ang kanilang complete roster na pwedeng i-shuffle ni Coach Sherwin ang tiyak na magpapahirap sa PLDT defense. Ang setter nilang si Negrito ay mas consistent sa distribution ng bola na maaaring magbigay ng mas maraming scoring opportunities. Samantala, ang PLDT ay may malaking bentahe dahil kay Savvy Davison na siyang primary scorer ng team. Bukod dito, mas matibay ang kanilang depensa lalo na kay Arado at mas mataas ang kanilang blocking efficiency lalo na sa middle blockers. Sa kabila nito, may mga kahinaan ang bawat team. Ang CCS ay kailangang humanap ng paraan para mapigilan si Davison at kailangan pagtibayan ang blocking kumpara sa PLDT. Sa kabilang banda, ang PLDT naman ay masyadong nakadepende kay Davison para sa scoring, kaya't kung ma-neutralize siya, maaaring bumaba ang kanilang output.
Dagdag pa rito, mas mababa ang kanilang service efficiency, kaya't maaaring ma-pressure sila sa serve-receive. Dahil dikit ang laban, magiging susi ang consistency at execution. Kung makakahanap ng paraan ang CCS para malimit ang production ni Davison at ma-maximize ang kanilang service pressure, malaki ang tsansa nilang manalo. Samantala kung magde-deliver ang PLDT sa blocking at depensa, maaari silang magkaroon ng upper hand. Sa kasalukuyang datos, bahagyang lumalamang ang CCS dahil sa mas balanced na opensa, mas mataas na service efficiency at mas mahusay na setter. Gayunpaman, hindi pwedeng balewalain ang defensive capabilities ng PLDT. Magiging dikit na laban ito, ngunit mas may edge ang CCS na manalo sa matchup na ito.